It means God, kaya hallelujah. Diba? Kaya nga minsan yung si Jamaica, pag sinabing Ja, it means God. So, bakit natin pinag-uusapan niya? Pastor, bakit mo nabanggit? Kasi yan po ay mga biblical terms o pangalan ng Panginoon na ating pag-uusapan. At sabi ko nga sa inyo, in the first quarter ng ating taon, ay pag-uusapan natin kung sino ang Diyos, ano ang Diyos sa ating mga buhay, ano ang ginagawa niya, ano ang kakayahan niya. At on the first month, sino nakakatanda? Sana may nakakatanda. First month, ano yung team natin ng January about sa Panginoon? The letter O. Yan, the Omni God, omniscient, omnipotent, omnipresent God. So, hindi literal na naisulat sa Bible yung omni na yan. Pero nabuo yung salita na yan as the scholars study the Word of God. Kailangan may isang salita na magpapatungkol sa kapangyarihan ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, at sa presensya ng Panginoon. Kaya doon nabuo yan. Kaya ganun din ang word na Trinity. Hindi siya literal na isinulat sa Bible, pero as the scholars study the Bible from the Old to New, to the Masoretic text, to the Septuagint translation, Hebrew to Greek, hanggang sa na-translate na sa ating panahon. Ayan, doon nabubuo yung mga terminology na yon. At medyo malalim yung ating pag-uusapan ngayon, pero mahalaga na malaman din natin ito dahil kapag ito ay naunawaan natin ng lubusan, ito ay mag-iingat sa ating pananampalataya. Na lalo na ngayon sa social media, pag sinabing God or Jesus, parang bigla tayo mapapahook, but we don't know kung totoo ba o tama yung sinasabi nila. So marami magsasabi, isa akong Bible scholar, or pwede magsabing isa akong Jewish. Lalo pag Jewish, no, sinabi, Hudyo ako. So parang pag sinabing Hudyo, ay dapat talaga pakinggan yan. Pero paano natin malalaman yung authenticity na tama yung kanyang sinasabi? Ayan ang kahalagahan na meron kang church. Sabihin mo sa katabi mo, you are blessed, you have a church. Oo, kapatid. Mapalad ka na may simbahan ka. Dahil kung wala kang simbahan at umaasa ka lang sa mga napapanood mo sa social media, kung ano ang mga patungkol na bagay sa ating Diyos, ay maliligaw ka. Para sa akin, the end of all means. Kumbaga, masasabi ko na ang isang tao ay nagsasabi ng tama o authenticate, talagang legit na buhay yung Word of God, yung tama yung interpretation niya sa Word of God. Kasi lahat naman pwede magsabi ito ang tamang interpretation. Amen? Para sa akin talaga yung tatak ng banal na spirito. If a person preach the gospel or say the interpretation of the word, pero hindi nakikita sa kanya ang espiritu ng Panginoon, hindi nagbabago ang buhay, walang supernatural na nangyayari sa kanya, ay para sa akin, ay questionable yon. I can listen to anyone. Pwede naman kayong makinig to any person. Pero, paano mo malalaman na tama at totoo yung sinasabi niya unless you know the person minsan, di ba? Kaya nga ako, we are blessed sa church natin, although we are somehow independent, we are not. Hindi rin tayo nakafocus sa denominationalism, pero we are under the denomination. Ang maganda lang sa ating church ay yung mga tao na nasa Bible school natin, mga nasa conference leaders natin, mga national, their lives is not just tested in the proper interpretation of the word, but also their life is tested. Kumbaga, sinuri din yung kanilang mga buhay. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ito, huwag ka basta-basta magpatong ng kamay kung kani-kanino lang. Kailangan, hayaan siya, ang buhay niya ay masubok muna sa Panginoon. So marami magsasabi na alam nila ang interpretation ng word, lalo na may isang dating nawala na kilalang-kilala natin kapag dating sa Word of God, kilalang-kilala siya, magaling mamiloso po, at may mga pagkakataon din na talagang may punto rin naman yung kanyang sinasabi, pero hindi makita sa buhay niya yung
imahe ng Panginoon, di ba? Naririnig siya na nagmumura, na nakikipag-away. So, yun yung mga isang hints ko lang naman. Kaya, I'm blessed na ang ating pastora sa Bible School, yung ating directress, ay in her profession or expertise, pagdating sa salita ng Diyos, ay hindi lamang makikita sa academic achievement niya, kundi sa buhay din niya. You wonder, sa tingin nyo, magkano kaya ang dapat na salary ng isang directress ng Bible School? Kung ang HR manager na pag-usapan namin ni Bana, it's around 50 to 60,000. Paano pa kung ikaw ay nagpapatakbo ng isang eskwelahan? So, sa ganung paraan, malalaman natin ang isang tao ay hindi lang nandyan dahil may sinasabi siyang alam niya academically, but because he or she really loves the Lord. Kaya magsisimula ako mga kapatid bilang sabihin sa inyo, hindi po ako eksperto sa Hebrew. Pero nag-aral din naman ako sa Bible School at meron akong konting exposure pagdating sa mga Hebrew words. And as I study this word, etong team natin ngayong buwan, sige meron na ba? Mapapakita ba natin? Ito ang ating theme ngayong buwan ng March. February pala, ano ang theme natin? Kung sino nakakatanda? Ayan, Attributes of God. So ngayon naman ang ating theme ay Names and Titles of God. Mga pangalan at titulo ng ating Panginoon. So magsisimula tayo, na-assign sa akin ang, dapat kay Genesis to buti na lang hindi sa kanya dahil late siya ngayon. Hindi, mag-aantay tayo sa kanya. So, ang ating pag-uusapan ngayong March ay mga pangalan o titulo ng Panginoon. Pag sinabing mga pangalan, ibig sabihin ba niyan ay marami? Hindi porket maraming pangalan ay maraming Diyos. At hindi porket maraming titulo ay maraming Diyos. So, parang tayo lang din yan. Yung attributes ng Panginoon, marami siyang katangian, pero iisang Diyos lang. Sana po huwag kayong aantukin. Kapag pinag-aralan natin ito, ay lalong lalalim ang ating relasyon sa Panginoon, yung ating paggalang sa Kanya. Ayan. Kaya nga natutuwa ako na yung mga nanay natin, di ba, nilalagyan ng kurtina ang ating church. Di ba? That's their sign of honoring the Lord. Pag nga sila'y kinakausap mo, mararamdaman mo yung mataas sa paggalang nila sa stage, sa pulpito. Sinasabi nila na tama nga naman na ito ay church. Kasi holy to sa atin lahat, di ba? Kaya salamat po sa naglagay ng magandang kurtina natin. At nung nakaraan, hindi mo may utusan, ay may naglinis din ng ating simbahan. So binomba nila ng tubig yan at gumastos sila na bumili sila ng power washer para linisin ng Panginoon. Hindi ito inutusan o hindi ito ipinilit sa kanila, kundi ito'y kusang loob na ginawa ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Sa palakpakan natin ang Diyos sa buhay ninyo. Siyempre, sa Diyos ba rin ang papuri? So, itong mga bagay na ginagawa natin ay kung ano may sakripisyong ginagawa natin, ito hindi bagay na ipinilit o inuutos sa atin o itinulak tayong gawin, kundi ito'y kusang loob na ginagawa natin. Kaya habang pinag-aaralan ko ito, ang iyak ko lang sa Panginoon, Lord, you deserve more. Kung ano yung ginagawa ko sa iyo, Panginoon, hindi pa to sapat kung sino ka talaga. The more we know God, the more na nakikilala mo siya, the more na nagagawa nating sundin siya, masaya tayo sa ating pagsasakripisyo at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Lalo na sa panahon na ito ay ang nagte-trend na katuruan ng Panginoon ay laging patungkol sa pagmamahal at habag ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, season-season din eh. May panahon na ang pinag-uusapan ay patungkol sa kabanalan ng Diyos. Ito yung may panahon din na pinag-uusapan ay
yung justification by faith. Ito yung panahon ni Martin Luther King. Tapos, nung mga panahon na yan, pinag-uusapan na ang mga tao ay naligtas dahil sa pananampalataya sa Diyos. Hanggang sa, as time goes by, maraming nananampalataya pero hindi nagbabago ang buhay. Hanggang sa itinuro na yung kabanalan ng Panginoon. Hanggang sa nag-trend naman yung holiness. Na itinuturo o pinapaalala sa mga tao na mahalaga o na oongay, tayo'y nailigtas sa pananampalataya. Ngunit ang mga nailigtas ay isa ng bagong nilalang o magkakaroon ng bagong buhay sa Panginoon. Kasi nga dati, ang claim ng mga tao, hindi ligtas na ako kahit anong gawin ko, basta I believe in the Lord. Totoo naman yun, pero may henerasyon na nagpaalala din ng patungkol sa kabanalan ng Diyos. So, nung panahon ng gera naman, ang mga katuruan naman ay, kung hindi ako nagkakamali, ay patungkol sa kapangyarihan ng Panginoon. Yung pagkatakot sa Diyos. At ngayon naman, ang panahon natin ay, hindi naman ako nagrereklamo. Ako rin naman ay tumatanggap o beneficiary ng biyaya ng Panginoon. At masaya ko ring itinuturo yun sa mga tao. Pero may mga bagay na nakakalimutan tayo. Kaya minsan, ang pag-ibig ng Diyos ay parang nawawalan na ng bigat or saysay sa isang tao dahil hindi nakakalimutan natin yung ibang bahagi ng ating Panginoon. Kumbaga, nagpo-focus tayo sa isang bagay sa Panginoon, which is hindi dapat. Dapat malinaw sa inyo yung pagmamahal ng Panginoon. Pero para maging mas malinaw sa inyo yung pagmamahal ng Panginoon, kailangan malaman mo rin yung ibang bahagi ng ating Panginoon. Kasi doon mo mabavalue yung kaligtasan. Doon mo, wow, gayon na lang pala yung pagmamahal ng Diyos. Diba? Hindi siya yung dati na namatay si Jesus, muling nabuhay. Pero makikita mo yung bigat nun kapag nakilala mo, ay, ganun pala siya. Kaya lalong lalalim yung pasasalamat natin sa Panginoon. Amen? So, ganun po. Huwag natin patsehin ang Panginoon. Kilalanin natin siya bilang isang buo. Ang kabuuan ng Panginoon. Kaya nga tayo nag-aaral ng mga ganitong bagay. So, I hope you are ready this month at maging consistent kayo sa pag-attend na isang buwan na ito. May mga nakahandaring mga tagapagturo na magbabahagi sa inyo patungkol sa pangalan at titulo ng ating Panginoon. So, sa akin naka-assign ang pangalan na Jehovah El Adonai at ang sinabi na Tetragrammaton at etc. So, sino nakakaalam niyan ng Jehovah? Saan nagsimula ang name na Jehovah? Bakit biglang nagsimula ang Jehovah ang pangalan ng Panginoon? Di pa alam? So, dapat makinig tayo. Amen? ang El. Pero nababanggit yan sa Bible. Okay? So, simulan na natin. Sa susunod na slide. Oh, Holy Spirit, help your children. We want to love you. Mahal na mahal ka kasi namin, Panginoon. Here are the names and the title of the Lord. Una, El o Elohim. So, naririnig natin yan. Saan ba nagsimula yung word na yan? Ito ay Hebrew word. Alam natin na ang salita ng Diyos ay naisulat hindi sa Tagalog, Pilipino, Chabacano. Ang original na pagkasulat ng salita ng Diyos ay naisulat sa Hebreo. So kung tatanungin nyo bakit Hebreo, ay ayaan na natin si Lord ang makasagot. Pero maraming dahilan kung magba-Bible school ka, nako ma-appreciate mo kung bakit Hebrew ang ginamit ni Lord na salita para ipahayag yung original na salita niya sa mga tao. Pangalawa ay Jehovah. Ang Jehovah po ba sa tingin nyo, is this a Hebrew name or an English name? This is an English name. Ayan. So, ayan mga introduction ha. Ganun ba yun, Jehovah? Oo, ano yan, modern translation yan. Mamaya malalaman natin. At, ayan yung Jehovah na walang vowels, so puro consonants. At Adonai, yan, kinakanta natin. Sinasabi natin sa praise and worship yan. Adonai. Pero alam mo ba ang ibig sabihin ng Adonai? Okay, yan, ha?
So, hindi lang natin alamin yung meaning. Kundi, naniniwala tayo sa pag-aaral natin na ito ay ang salita ng Diyos ay buhay. Sabi mo sa katabi mo, buhay. Ibig sabihin, ito ay may epekto sa buhay natin. May impluwensya. May kayang gawin. At hindi nagkataon na ito lang ang pangalan ng Panginoon. Ay, ito yung gusto kong pangalan. Pero may ibig sabihin din. At lastly, ay nawawala yung ating yan, Yahweh. O sa Yohivaveh. Pag binasa mo kasi ang Yahweh, ay sa Hebrew, ang pagbasa ng Hebrew ay pabaliktad tayo pag ganon, di ba? Sa kanila parang Japanese. Sisimula sa right, papunta sa left. So, ito ay yung panahon na tinanong ni Moses, Panginoon, papapuntahin mo ako dun sa Egypt. Ngayon, pag pumunta ako sa Egypt, sasabihin ko sa kanila, yung pinapasabi mo, ililigtas mo sila, sinong Panginoon? Anong pangalan mo? Ang sasabihin ko. So, sinabi niya, yung Yohevaveh. Pag sinabi Yohevaveh, ano yan? Binabanggit mo siya by letter. Yod, He, Va, Ve. Kasi apat yan, di ba? Yod, He, Va, Ve. So, yun yung... pero, sige mamaya, para tayo, one at the time, baka malunod tayo eh. Sa next slide po, magsimula tayo sa Elohim. Sinend nyo na po yung link sa akin. Oo. Hindi ko makita dito eh. Naka-open yung hotspot? Ay, hindi. May hotspot ka? Wala na tayo internet. Hindi kasi nag-usap na ang church na wag na muna mag-internet kasi nga parang gumagastos lang ang simbahan, di naman na ma-maximize. Pero ngayon natin na kailangan din pala, no? So, sige. Dito na lang ako babase. Basta, so ang Elohim, pag sinabing God, mga kapatid, hindi po yan pangalan. Ang Elohim ay hindi pangalan. Ulitin ko po hindi pangalan ng Elohim. Ang Elohim ay, kapag trinanslate na natin sa English term, ay pwede siyang Diyos, pwede rin siyang mga Diyos, Elohim, at pwede rin siyang mga deity, mali spelling ko. Deity, nagutom. Deity yan. So, ibig sabihin yan ay mga heavenly beings or mga entity sa panahon ngayon. Lalo na nagte-trending sa TikTok yung mga entity, tapos pinagsasama-sama yung mga Diyos, na parang iisang Diyos lang yan. Pero mga kapatid, wag tayong basta-basta nagpapaniwala, lalo na kung ang reference lang nila ay Google. Kasi hindi talaga, yan. Siyempre, you stick to dun sa mga scholars talaga who gave up their life to study it. And who are we to hide the truth? Hindi, gusto ko lang maging straight sa inyo. Bakit itong mga scholars na ito, lalo na mga Bible scholars natin, we see their lives, they've given up their lives to the Lord. Pero sa profession na yun, hindi sila kumikita ng pera and they don't benefit most of the time sa kanilang pag-aaral. And they just do it with all honesty and compassion just to proclaim the glory of God. So sa mga nakikita natin sa social media, usually dyan, aminin na natin for the clout and for the views. Kasi naman kumikita naman talaga. And the more interesting, the more na, wow, kung ano, pwede, mas nagte-trending siya. So, pero one at a time, tignan natin. At ang Elohim ay mga spiritual beings. Ginagamit din yan sa mga anghel. Kaya kung babasahin nyo ang Bible in Hebrew, again, I'm not an Hebrew expert. Pero meron akong exposure kasi may mga professor ako na nag-Hebrew. So, hindi ako nagmamagaling na alam ko yan. But, at least, ibinigay nila yung basic o yung principle o yung foundation na dapat malaman patungkol sa ating Diyos. So, pag sinabing Elohim, hindi mo agad ibig sabihin si Yahweh na yon. Kasi minsan, ang Elohim ay
It's a pluralistic form of words in book of Genesis chapter 1, such as, so ito, tignan natin. Yung word na shamayim, tignan nyo kung ano yung mga pagkakapare-pareho ng apat na words na yan. Ha? Ang shamayim, binanggit yan, the heavens. Yung mayim or mayim ay waters. At yung panim ay faces. At binanggit din ang word na Elohim. In the beginning, God created the heaven and earth. So, yung God doon ay Elohim talaga in Hebrew. So, pag sinabing Elohim ay, or ano yung pagkakapareho ng apat na word na yan? Shamayim, mayim, panim, Elohim. Im. So, dyan mo masasabi, dito, pag sinabing shamayim, heavens. Pag sinabing heavens, in grammar, it means marami. Pag sinabi namang mayim, waters, marami ba ang waters? Hindi mo siya pwedeng bilangin. Parang scissors. Nakarinig na ba kayo ng scissor? Ay, parang na scissor. Bakit scissors ang tawag doon? Kasi dalawa siya na gumaganon. Okay? Mathematically, 1, pero mathematically, 2 siya, pero grammatically, 1. Oh, kaya yan, dito nakakatalo kasi minsan, etong mga nagtuturo na kung sino man sila, sinasabi nila na pag-isa-isa lang. Hindi po yun yung, kahit nung panahon pa ng Jewish, kahit sila, open sila sa idea, sa polytheistic views. Pag sinabi yung polytheistic view, maraming Diyos. Although nalilito pa sila noong mga panahon na yon kasi may binabanggit sila na Shema, there is only one God, the Lord your God is one. Pero as they read the Old Testament, nakikita nila bakit ganun. Isa lang ang Diyos, pero sa Genesis chapter 1, sabi niya, let us make man in our image. So sabi doon, gawin natin sa Tagalog. So, ibig sabihin na isa lang ang Diyos, pero may kasama siya sa naglikha sa lahat ng bagay. So, kung ang shamayim, mayim, panim, ay numerically many o plural in a layman's term, pero it can be a singular in form. So, sana hindi kayo nalilito. Kahit din naman ako eh. Alam nyo, sa ilang araw ko din pinag-aralan to, at nakita ko ng asawa ko, gising pa ako ng mga bandang 4:00. Talagang sabi ko, Panginoon, you deserve everything. Kahit pa magkasakit ako sa pag-aaral ko na hindi ako matulog ngayon, basta lang isabi ko sa mga tao yung nais mong sabihin sa kanila, gagawin ko, Panginoon. Pero salamat, pinatulog din naman ako ng Panginoon. Pero sabi ko, Lord, you deserve more. You don't deserve na parang pag-aaralan ko lang by gram. Ito lang yun, ganyan. Parang Bible school. Parang, so bakit ba natin pag-aaralan? Para lang masabi natin may alam tayo? O para lang, alam ko ibig sabihin ng Elohim eh. No, because God deserve the proper attention, the proper worship, the proper adoration. That when you worship Him, hindi mo siya kayang sabihin na isa ka lang, nakasiksik, tas pag wino-worship mo siya, parang isa lang siya na Diyos. Pero He is a person. He is 3 person in one being. That's why you worshiping. Imagine mo lang, yun ang Trinity. Ay, mababaliw ka na sa pag-worship mo sa Panginoon. Masasabi mo na ang Diyos ay hindi katulad ng tao. Amen? Tayong tao, isa lang tayo. Pero actually, we are also subdivided in body, soul, and spirit. So tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. 3 yan. 3 din yan. So siya may kaluluwa, espiritu, at katawan. Pero hindi siya katulad ng Diyos. Ang Diyos, iba talaga. Hindi siya katulad ng tao na nababahagi sa 3. Pero siya ay 3 persona sa iisang Diyos. Kaya kung meron man nagsasabi o nagtuturo na hindi totoo yan, kasi gusto nilang ihalin tulad ang Diyos sa tao.
Pag hindi nakatulad ng tao ang Diyos, hindi na Diyos yan. Kaya pag sinabing si Jesus ay Diyos, ang Ama ay Diyos, at ang banal na Espiritu ay Diyos, ay hindi pwede yan. Paano nangyari yan? Tatlo, isa. Ganun nga hindi pwede sa tao, pero sa Diyos, ay pwede. Kaya nga Diyos siya, hindi siya katulad natin. Kaya nga hindi nila matanggap si Jesus na Panginoon, na Diyos, nakapantay ng Ama, kasi gusto nila, kung ano lang yung pagkaunawa ng tao sa Bible, hindi yung nais na ipaunawa ng Diyos sa tao sa Bible, hanggang doon lang. Hindi, ganito lang ang Diyos. Ano na yan? Nonsense na yan. Yes. Hindi ko sasabihin nonsense si Lord, but supernatural sense. Hindi siya natural, hindi siya katulad na nakikita natin sa paligid. That's why we worship Him. That's why He deserves our blood. He deserves our lives. Kaya na lang ganun natin nakikitang maraming tao nag-aalay ang buhay nila sa pananampalataya kay Kristo dahil ang Diyos natin ay walang katulad. Kaya ganyan na lang kayo kung maglingkod sa Panginoon. Kaya waring lahat ay kung pwedeng iwan, kung pwedeng isang tabi para sa Panginoon because He is God. Diba? Kaya nga, nagsisisi tayo kapag alam natin nagkukulang tayo sa Panginoon. And we don't take it personally kapag tayo ay naitama, na napaalalahanan tayo sa pagkukulang natin sa Panginoon because it is really true that God is God. Last week, di ba sinabi, ang Diyos ay Diyos. Kahit wala ka, Diyos pa rin siya. Elohim. So, ginagamit siya bilang sa mga angels din, nababanggit yan. Ginagamit din yan sa mga taong may kapangyarihan. No? Pag binasa nyo kasi yan, pag sinabi Elohim, hindi lang yan kay Yahweh o sa ating Panginoong Diyos na naglikha ng langit at lupa. In Genesis chapter 1, verse 1 and 2, doon binanggit, basahin natin. Diyan, ginamit ang word na Elohim. So, kailangan po ba, Pastor, mag-aral ka ng Hebrew para maintindihan mo ang Bible? Sa panahon natin, hindi na. Palakpakan natin ang ating mga Bible scholars. Sila ang ating mga heroes. Kasi, ma-translate lang ng maayos ang Word of God, ng accurate. Alam niyo, ang Bible natin, translate siya ng hindi isang tao, kundi ng iba't ibang tao na magkakaiba ang sekta. Kaya kapag, mali translation mo dyan bias ka. Inaano mo sa sekta ninyo para pabor sa sekta nyo. Hindi po, ang Bible natin is translated by economical body. Or lahat ng Christian faith, mapa Katoliko, mapa Adventist, Methodist, Protestante, trinanslate yan ng group of body. Kaya walang bias sa ating Bible. Merong bias sa Bible. Ang mga Bible na translated ng kanilang sariling sekta. Siyempre, bias na yun Sila nag-translate nun. Pero ang Bible, I'm glad, ang Bible ng Roman Catholicism, ng Protestant, tayo, born again, Adventist, at ng iba pang mga denomination ay translated and binantayan nila ang bawat isa sa tamang pagsasalita or pagta-translate ng ating Bible. Kaya yun ang kagandahan ng Bible natin. Hindi siya translated ni isa lang. Kung magbabanggit na ako ng pangalan ng isang tao. Kundi nagbabantayan niya mga yan. Ang Bible natin from Hebrew, na-translate siya ng Septuagint noon. Parang, sinabi Septuagint, 70 people, 70 scholars. So, hindi pwedeng magkaroon ng infallibility ang Bible. Bible is infallible. Pag sinabing infallible, walang mali. Tanggapin mo o hindi, pero totoo yun. Maaring may mga higher criticism na may mga maliliit na detalye, pero hindi niya nanakaw o nawala yung buong mensahe ng Bible. Ayun ang kagandahan ng ating Bible. Kaya nga, salamat na lang sa mga panahon na
ayaw i-publish or ipubliko yung Bible, maraming tao ang sinunog ng buhay para lang ipaglaban itong Bible na ito na binabasa at minsan ay tinutulugan. Huwag nating tulugan, basahin natin. Ganun na lang, kaganda ang ating Bible. Para tayo nagba-Bible school, no? Nang pasimula pa nilikha ng Diyos, yung Diyos diyan, Elohim, ang langit at lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo, yung tubig dyan, yung sinabi ko sa inyo kaninang waters na plural, pero hindi mo pwedeng bilangin kaya waters ang inilagay in plural form. Bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman at ang Espiritu ng Diyos. So makita nyo, meron dalawang entity o heavenly being. Una, ang Diyos, sabi niya, at merong sinabing ate. Pwede mo sabihin sana nga, hindi, yung Espiritu Santo lang yan, oneness lang yan. Hindi, kapatid. Sinabi dyan, at. So, inihiwalay niya na merong isang Diyos at meron ding Espiritu ng Diyos. Ay kumikilo sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. At nasa yan ng Diyos sa liwanag na nakita niya pagkatapos inihiwalay niya ang liwanag sa dilim. So, dito nakita natin dalawa. Praise God. Amen? Pero dalawa ba ang Diyos? No. Isa lang ang Diyos. Iisa lang. Pastor, di ko maintindihan. Hindi mo kailangan intindihin. Paniwalaan mo lang. Kasi kung iintindihin mo talaga, hindi siya in a common sense, hindi mo talagang pwede sabihin na dalawa o tatlo. Pero the Lord our God is one. But revealed in 3 persons. Pinayag niya sa sarili niya sa 3 persona. So, are you in the zone? Are you listening? Are you in the zone, no? Makinig muna tayo. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, sinasabi dito, nung una pa lang, nandun na ang Panginoon. At alam na natin to, inulit-ulit na natin to noon pa, na ang salita ay nagkatawang tao, nagkaroon ng laman. At yun ang ating Panginoon. So, ilan na? 3 o 1? Isa sa 3 persona. Hindi ko maintindihan. Paniwalaan mo lang. Panampalatayanan mo lang. That's why no one can please God without faith. Kapatid, pwede ko ba kung attention mo? Na alam ko mahirap, pero sabi, ang tanging nakalulugod lang sa Panginoon yung mga taong nananampalataya sa Kanya. And the only way to accept this is by faith. Kasi kung talagang utakan lang din naman, doon na ako sa nagsasabing isa lang. Isa lang kasi. Pero kasi kung babasahin mo ng buong Bible, hindi mo maitatanggi na sinabi ni Jesus, tumanggap siya ng pagsamba, Diyos siya, nagpapatawad siya, Diyos siya. At ang ating banal na spirito ay tinawag na Diyos ni Pablo. Hindi ako nagkakamali, ni Pedro. Anong Panginoon na Diyos? At ang ating Ama ay Diyos. So, hindi natin maitatanggi yun. The only way to escape that's nonsense is by faith. Pananampalataya. Kaya ang mga tao, hindi papasok sa langit dahil mas marunong sila, mas matalino ka, mas kaya mong intindihin. Ang mga makakasama, mapapabilang sa karya ng Diyos ay ang mga taong nananampalataya sa salita ng Diyos. Mahirap man intindihin, pero kung pinapaniwalaan mo ito, sapat na maniwala ka. Malalim, no? Salamat dahil yun ang ating Panginoon. Hindi siya nakakasawang sambahin. He is worthy of our offerings, our tithes. He is worthy of our time, our lives, our energy, everything, because He is our God. And as we imagine this is our God, suddenly this God died on the cross. There are 3 distinctions talaga. Sa next slide, that's Elohim. So, pag sinabi Elohim, hindi agad yan Diyos.
In Deuteronomy chapter 6 verse 4, eto, tuwing umaga, araw-araw binabanggit ng mga Israel to. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord our God, the Lord is one. So sinabi diyan, pakinggan mo Israel, ang ating Panginoon ay ang ating Diyos. At ang ating Panginoon ay Ekad, or one. Pag sa Hebrew word kasi, mga kapatid, it is a very rich, napakayaman na salita. Pag sinabing sa Tagalog, minsan isa lang ang meaning. Pero sa Hebrew, alam nyo ang layers ng Hebrew word or text. Hindi lang siya 1, 2, 3, 5, 10 ang layers ng meaning ng Hebrew. Sabi ng mga rabbis, it has 76 layers. Kaya pag binasa mo ang Hebrew word, hindi lang yan kung ano yung nabasa mo, yun na yun. As time goes by, as time reveals the Lord, lalong lumalalim. Kaya nga, ang Word of God hanggang ngayon ay walang tao na umabot sa may ultimate na pagkaunawa sa Word of God. Kahit makikita nyo, di ba yung mga mapuputi ng buhok, na mga nagtuturo pa rin. Pero, sabi nila, hindi, habang lumalalim yung pagkaunawa ko sa Panginoon, lalo kong nauunawaan na napakalalim pa. Kaya kung sino ka may nagsasawa na sa Panginoon, the Lord rebuke your spirit na nang-i-impluensya sa'yo. Hindi po, mga kapatid. That spirit is not from the Lord. Kaya nga, the more you know God, the more transformed heart you become. Kaya tayo, lalong lumalalim yung buhay, pananampalataya natin, lalo tayo napapabanal sa ating Panginoon. So pag sinabing ekad, yan ay ginagamit din sa pagiging isa ng dalawa. Halimbawa, sa kasal. Binanggit yan sa Genesis chapter 2:24. Ikayo, Eva at Adan, kayo ay iisa na. Pero isa ba talaga sila? Hindi, dalawa sila na naging isa. Kaya nung sinabi dito, the Lord is one, hindi mo pwede sabihin isa lang. Ang ekad, meron talagang Hebrew word na one lang talaga, literal, mathematically one. Pero itong ekad na ito ay grammatically many. At sige, basahin din natin, hindi lang sa Old Testament, maging sa New Testament. Sa Matthew 19 verse 5. Dito binanggit din yan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. So, dalawa na naging isa. Mark 10, chapter 8, verse 8. Oh, you open your Bible, you study it as well. Mas gusto ko na inaalam ninyo sa inyong mga sarili. Kasi mga kapatid, alam nyo, darating at darating sa buhay ninyo, may haharap sa inyo na magsasabi niyan. At silang dalawa ay magiging isa, hindi na sila dalawa, kundi isa na lang. Ito'y patungkol sa mga mag-asawa. Kaya ako ay hindi na ako isa. Hindi na kami dalawa ni Ivana, isa na lang kami. Ganon po kayo, mga mag-asawa. Kapag may desisyon sa buhay, kailangan nagkakaisa kayo in decision making. Pero may mga pagkakataon na talagang hindi pagkakaunawaan, pero hindi dapat consistent na ganon. Dahil hindi yun ang imahe ng Panginoon sa pag-aasawa. May pagkakataon na hindi kayo magkakaunawaan dahil nga hindi tayo perpekto, pero hindi sa napakaraming pagkakataon. Siguro sa miminsang pagkakataon. May ganun po talaga. At binanggit din sa Ephesians chapter 5 verse 31, patungkol din sa pag-aasawa. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, makipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. So next, yan po ang Elohim. Palakpakan natin ang ating Diyos dahil siya ay dakila, walang katulad. So kung tatanungin nyo,
Pastor, kung dakila sana, 5 na lang, no? Para mas malupit. Does not necessarily need 1, 2, 3, 5. No, it doesn't change the quality of the Lord. 3 person is the eternal value of God. It does not need, kailangan 1 million. 2 million, kung talagang Diyos siya. No, it does not change the fact that God is 1 in 3 person. So I challenge you. Kung sino ka man ngayon, tayo, saliksikin din natin ang salita ng Panginoon. God would be glad na hinahanap mo siya. Elohim is not a name but a title of God. Spiritual beings, deity, immaterial beings in the form of many numbers in singular number but grammatically plural. So yan po yung aking nabuong construction dyan. Send ko na lang sa GC yan. Next po. Yahweh. Hallelujah. Naku, ngayon pa lang, I don't think I deserve or anyone deserve hallelujah. Kung pwede lang sana, makinig na lang din ako tapos ang Yahweh ay mga Bible scholars, they call it tetragrammaton. Pag sinabing tetragrammaton, it's a 4 Hebrew consonant letters na pangalan ng Diyos, ng Israel. Ngayon, nandito na tayo. Kung nagtatanong ka anong pangalan ng Diyos, ito yung pagkakataon na nagbigay ng pangalan ang Panginoon. At ang pangalan niya ay Yahweh. Well, basahin muna natin. I would like to start with from the time na nag-decide ang Israel na wag nang banggitin ang pangalan ng tamang pronunciation ni Yahweh, hanggang ngayon, hindi na malinaw kung paano ang tamang pronunciation ng Yod-He-Vav-He. Hindi ko sinabing Yod-He-Vav-He dahil yan ang pagkabasa dyan. Sinasabi ko Yod-He-Vav-He, binabasa ko siya by letters. Halimbawa, Louis. Pag sinabi ko Louis, binasa ko yung pangalan ko, Louis. Pero pag binasa ko siya by letter, L-O-U-I-E. Louis. Pero, pag sinabi Yod-He-Vav-He, yan yung by letters ng Panginoon. Ngayon, kung babasahin mo siya sa Tagalog, dito sa Exodus, sige, let's open our Bible. Kayo mismo, baka mangusap na sa iyo ang Panginoon bago ko pa ituro sa iyo. Dahil natatandaan ko, as I remember, the first time I preach about this, hindi ko pa alam to. Pero just by reading the Bible itself, I got the exact message that the Lord wants to say. Ngayon, mga kapatid, this is the beauty of the Bible and the Holy Spirit, of course, the one who's teaching us. Sabi sa Letters of Paul, kung di ako nagkakamali, sabi niya, actually, hindi nyo na kailangan ng tagapagturo para maunawaan nyo ang mga nakasulat na ito. Sapat na ang banal na Espiritu. Okay, and I praise the Lord. Naalala ko to, tinuro ko to sa youth eh. And then I'm just studying, Lord, ano ang pangalan mo? Ano ibig sabihin ng I am who I am? At syempre, actually sa maraming pagkakataon, pag nag-aaral ka ng Bible, kung ano yung pagkaunawa mo sa Bible, magugulat ka na lang, mga Bible scholars, ganun din yung interpretation. So that only confirms that the Bible itself can interpret himself alone. But of course, wag tayo magmagaling na mag-interpret, di ba? We pray to the Holy Spirit. When you read your Bible as you devotion, magbasa ka in the guidance of prayer muna. Huwag ka muna magbasa na magmagaling na alam ko na yan. We always pray, Lord, I don't know you yet or completely. I want to know you more.
Kaya minsan nakakatulugan natin ang Bible kasi alam ko na ito, istorya na ito. Di ba? Pero, hindi natin alam na ang mensahe ng Panginoon ay minsan personal, may rema sa atin, at may mga pagkakataon na kung ano interpretation, yun talaga yun. So, as we read in verse 13 to 16, gusto niyo basahin? You read it. Sinabi ni Moses sa Diyos, kung sakali pong pumunta ako ngayon sa mga Israelita at sabihin ko sa kanila na ang Diyos ng kanilang mga ninuno ang nagpadala sa akin para iligtas sila at magtanong sila sa akin, ano po ang pangalan niya? Ano po ang isasagot ko sa kanila? So kasi mga panahon na ito, exposed na ang Israel sa maraming Diyos dahil may Diyos din ang mga Ehipto. So tatanungin nila, sino pong Diyos? Sa lahat ng nakikilala namin, may mga pangalan din sila. O yung tawag din yung pantheism. Diba? Sa mga Greek. Pero sa Ehipto, meron din silang Diyos-Diyosan. Pero sabi nga, and we believe na iisa lang ang Diyos at walang ibang Diyos. Dahil ang Diyos sila namatay. Ang Diyos natin, hindi siya namamatay, pero pinili niyang mamatay para sa atin. At dahil Diyos siya, ay muli siyang nabuhay. That's the greatest evidence that the God of the Bible is the only God existed. And at the same time, masasabi natin buhay ang Diyos dahil nakikita ito sa buhay natin. Pero mo, how come this Bible changes our destiny? Di ba may mga pangarap tayo? May mga sense of selfish desire tayo. How come this Bible changes a human heart? Because it is alive. Ito ay buhay. Kaya we are having a bad representation and we are abominating the name of the Lord if we are living unrighteously. Hindi tayo nakakatulong sa karangalan ng Panginoon. Hindi tayo nagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Kung sinasabi ng isang tao, kilala niya ang Diyos, siya ay Kristiyano, ngunit hindi tila ba hindi ito buhay sa Kanya. But the truth still remains the same. The Word of God is alive. It changes us to be Christ-like. Kung meron mang hindi sumusunod, it's their choice. It's their own path. Hindi natin pwedeng sisihin ang Panginoon. Ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan para magbago. Come on, listen, church. We say we respect the Lord. We say we love the Lord. We are talking about His name. In reality, our ministry, hindi ko binabasa yan dito. Nakatingin ako sa Bible. In reality, our ministries is really not the best representation of na buhay ang salita ng Diyos o buhay ang ating Panginoon. No, not the ministry. But our lives. Our private lives. Yung ating mga buhay. Kaya kung sino man sa inyo mga natisod sa mga Kristiyano, syempre, on behalf of those people, we say sorry. Pero it doesn't change the fact na ang salita na ito ay buhay talaga. Sorry sa mga pagkakataon, may nababalitaan ko yung pastor pa ang termino. Pero gumagawa ng mali. Mga leader ng simbahan. Yes, ulitin ko, we are not perfect, but we are accountable to our lives. This is just our God. It doesn't mean that na nagkamali tayo, hindi na natin mahal ang Panginoon. We love the Lord. But, take heart, or take it in mind, yung ating pamumuhay ay nakakaapekto sa mga tao sa paligid natin patungkol sa pananampalataya nila sa Panginoon.
Sinasabi ito sa atin ng Panginoon na may pagmamahal, nang may pagtitiwala at umaasa sa atin. Kaya nga naman, ganun na lang din ang higpit o kaseryosohan natin kapag ang isang tao ay talagang nakita natin o tinatawag ng Panginoon sa isang bagay. Kasi nga, we really represent the Lord. Tayong mga Kristiyano, ang buhay natin. But again, it's God's duty or responsibility to change us. Not us. Ang parte natin, magtiwala at sumunod sa Panginoon. Kaya it doesn't mean na kung tayo ay religious people, o lalo na nakikita natin sa iba't ibang churches, di ba? May mga pastors, pero it doesn't expand the kingdom of God, knowing na may katungkulan sa church, pero hindi namumuhay ayon sa pamumuhay ng Panginoon. I would rather call these people na ayusin na lang muna nila yung buhay nila at saka maglingkod uli sa Panginoon. Hindi ko sinasabi to dahil self-righteous ako. Magkakamali din naman ako. Pero may mga bagay kasi, ang Diyos, lahat kaya niyang tanggapin ang pagkakamali natin eh. Alam niyo yung kapatid, lahat. Pero may mga bagay kasi hindi na kayang tanggapin ng tao. Yun yung problema eh. Ang tao, may mga pagkakamali hindi nila kayang tanggapin. Pero ang Diyos, lahat ng pagkakamali natin kaya niyang tanggapin. Pagkakamali ni Moses, mamamatay tao. Diba? He's a killer, a murderer. But he repented to the Lord. Hindi niya na inulit. Sumunod siya sa Panginoon. David. Diba? Adulterer siya. But still, nagrepent siya, sumunod sa Panginoon. Yung kanyang pagkakamali, naging paraan pa ng Panginoon para maging modelo sa atin na sa kabila ng ating pagkakamali ay magpatuloy at sumunod, magsisi at magsimula sa Panginoon. Diba? It reminds us. Pero, were they excluded to the discipline of the Lord? Di ba hindi? Si Moses, hindi siya nakatapak temporarily sa promised land. David, his son, namatay. Di ba? Namatay yung kanyang panganay. There are consequences, kaya napakahirap po talaga na kapag tayo ay naghahangad na maging lingkod ng Panginoon. Talagang mabigat po talaga yung tungkulin. Either we are a catalyst of expansion or we are a catalyst of darkness in the kingdom of God. Hindi yan sa titulo na nakukuha namin sa Bible school or mga seminars. Hindi sa ating mga buhay. Kaya sinabi dito ng Panginoon, I am who I am. So, nasan dyan yung Yahweh, Pastor? Nandito siya. Oh. Ay, nawala. In Hebrew translation, nandoon siya sa I am who I am. Sabi niya, I remember nga, tinuturo ko to sa youth, sabi, with conviction and passion. Talagang naramdaman ko rin yung presence of the Lord dyan. Sabi, kaya sinabi ng Panginoon, ako ay ako nga. Dahil siya ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kung sino siya noon ay hindi na magbabago ngayon at hindi magbabago sa kinabukasan. Siya ay Diyos bago palikain ang mundo, hanggang sa nilikha niya ang mundo, hanggang sa magunaw ang mundo. Siya ay Diyos, siya ay mananatiling siya at hindi na magbabago. Ako na ay ako. No one can question me. I am the only God. Ako ay ako. Kung tatanungin nila kung sino ang Diyos, ako na yun. Ako ay ako. Huwag niyo na silang tanungin kung anong pangalan ng Diyos dahil wala namang ibang Diyos talaga. Ako lang ang nag-iisang Diyos. Ako ay ako. I am who I am. Kung manghihingi ka ng description kung sino ang Diyos, ano ang pangalan ko, ako ay ako na. No one can fathom.
Pero siyempre, sa mga Bible scholars, sinasabi nila na ang Yahweh ay may tamang pronunciation ng panahon nila. Pero, I'm glad na lang din na sa panahon natin, hindi na natin to nababanggit. Para sa akin lang. Because God's name is holy. It's so holy na hindi dapat banggitin ng labi ng tao. So, dyan nabanggit yung Yahweh. Bakit nagkaroon ng letter A tsaka letter E, Pastor? Kasi nga, gustong banggitin. Kaso hindi mo mababanggit eh. Ito, may challenge ako sa'yo. Banggitin mo itong word na ito with the letter Q, R, X, and Y. Banggitin mo nga. Pwede mong banggitin in one term yon. Q, R, X, Y. Mga alien. And I'm blessed. Salamat na lang dahil tama yung desisyon. Para sa akin, tama ang desisyon ng mga Jewish noon. Kasi binabanggit nila yung Shema yung kanina. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Lagi nila binabanggit yung word na name ni Lord noon. Pero they decided dahil binabanggit na lang nila ng walang saysay ang pangalan ng Panginoon for the sake of tradition. Minsan baka ganon din tayo. Baka nababanggit na lang natin na walang saysay, Panginoon. Or our holy life, or yung ating holy service to the Lord. Na ituturing na lang natin na minsan sinasabi natin may paggalang tayo sa gawain, pero how come we express that to the Lord? Kaya nga, ewan ko ba, recently, itong tights box na to, parang 1 month na tumatakbo. Pag nakikita ko siyang may nakapatong, naiirita ako. Parang sabi ko, hindi dapat pinapatungan niya kasi lagayan niya ng mga offering namin sa Panginoon. Salamat nga pinunasan eh. Kasi tinititigan ko, marami siya, parang bakit ganon? Para sa akin, naituturing ko siya, recently tuloy, personal ko lang to ha. I know just God is speaking to me. Na parang, honor your offerings to me. Kung talagang may paggalang ka sa akin, di ba? Ipakita mo sa iyong gawa. Parang nakikita ko tuloy siya, parang minsan nakonsensya ako, naalala ko, pinapatungan ko ng kung ano-ano. Kaya sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Banal. Hindi ko naman alam sa inyo kung ganun gawin nyo. Gawin nyo, pero wag nyo na pakita sa akin. Kasi masasaktan ako. Or parang malulungkot ako. Kung gusto nyo gawin nyo. Pero secret nyo na lang. Okay? Isa inyo na lang yan. Pero nyo naman kasi sabihin, hindi, Pastor, masyado ka lang super spiritualize bakit ba marunong ka pa sa pangungusap sa akin ng Panginoon? At may ganun din sa iyo ang Panginoon. Kaya nga, di ba, pag may elders na sinabi, dapat holy po yan, mga ganyan. We honor it, di ba? Tama nga naman, kanya-kanyang conviction yan. Pero minsan, pag wala na sa lugar, ayun yung bagay na we take into consideration. Ito, aminin ko po sa inyo, ngayon, bagitin ko. Kung wala naman ako narinig, salamat sa pag-unawa, pero gusto ko na lang din sabihin, pasensya na po kung pinapasok namin sa sakyan dito sa loob. Pero wala po kasi kaming kwarto. Wala kami matulugan ng asawa ko. Doon lang po kami tutulog sa loob ng sasakyan. Ayoko naman siya nakahiga dito, tapos wala pang lock yung simbahan, may papasok. Kung nakabuka ka yung asawa ko, di makita. Sa taas naman po, sobrang dumi. Tapos hindi po namin maakit ng maayos. Kaya hindi po kami natutulog talaga sa taas. So, in that way, alam ko may nasasaktan ako somehow. Bakit ganon, Pastor? Pero gusto ko na lang di po ipaunawa. Na alam ka naman, ginawa ko na rin po doon ako natulog sa labas, pero di po ako nakatulog ng maayos. So yun, may mga bagay na we take into consideration lang. Pero not all the time. Huwag kayong mag-alala, we are praying ng mga upahan ni Sister Bana para hindi na namin gawin yun. Okay po ba? So, pasensya na kung mayroon akong nasasaling sa bagay na yan. Pero alam nyo, gagawin natin lahat ng bagay na pwede natin gawin sa isa't isa para hindi tayo matisod yung pananampalataya natin. Kaya nga, kung may hindi pagkakaunawaan, we talk about it, di ba? Pag-usapan natin, bagitin nyo. And dahil nagmamahalan tayo, magkakaintindihan tayo at the end of the day. So, God's name is holy. I am who I am. Siya na yan, kapatid. Hindi na magbabago. Magsisi ka o hindi, Diyos pa rin siya. Magpatuloy ka, mararanasan mo yung kabuuan ng pagmamahal ng Diyos. Tumalikod ka, mararanasan mo pa rin yung kabuuan ng parusa ng Panginoon.
That's God. He will not change. Sa ngayon, nagbibigay siya ng biyaya dahil naniniwala siya sa atin. Salamat sa Panginoon. Diba? So, we cannot point fingers to anyone kung sino dito yung nagmamahal sa Panginoon. No, we are talking just about the Lord. His name is holy. Na banal ang pangalan, hindi pwedeng banggitin. Now, nakakita na ba kayo ng hari? Hindi pa tayo nakakita ng hari, kahit di naman ako. Di ba ako nakakita ng hari? I hope one day makakita ako ng hari. Pero, what if I saw a king? Pwede ko ba siyang tawagin? Ano ba ang pangalan niya? Philip. Uy, Philip! Okay ka mang ganon. What will happen to me? Kukulong? Bakit naman? Patingin mga batid, bakit naman? Tinawag ko lang naman siya, pangalan naman niya yun. That's the majestic of the Lord. Hindi dapat lumapat sa labi ng isang tao, pangalan ng Panginoon. That's how holy the name of the Lord is. Kaya nga, maganda na lang, salamat. Dahil ngayon, ang ating Panginoon, ang sabi ng Panginoong Hesus, tawagin niyo ang ating Diyos na, ano pangalan? Ama. Abba, Father. Sino dito tumawag sa tatay niya sa pangalan niya? Naku, kawalan ng respeto yun, no? Ano ba, tatay ko, si Luis. Uy, Luis! Ano ba? Galit sa akin yun. Ay, wala ka ng respeto sa pangalan. Kung minsan ganun tayong mga Kristiyano, di ba? Yes, we know, we love our Father. Pero nakakalimutan natin, Diyos pa rin siya. Yung mga okay na nakikipagtawanan tayo, na pagkwentuhan, naiintindihan niyo yung mga weaknesses natin, mga flaws, but He is God! Siya ay Diyos. Siya ay Hari. Oo, naiintindihan ko, natutulugan natin siya minsan. Diyos yan, hindi mo dapat tulugan. Minsan hindi mo siya masunod. Oo, naiintindihan niya kay mo, pero Diyos yan. Sinusunod. Ginagalang. Kaya nga kapag hindi natin siya sinusunod, pwede ka magkibit-balikan? No. Kaya nga ganun na lang yung talagang emotion natin sa Panginoon. Pag nagkakamali tayo, naiiyak tayo, nagsisisi tayo. Sa pagkakamali, hindi kayo napakayabang mo na kilala mo ang Diyos. Parang, hindi, close kami. Mga kapatid, wala. No one can be as close as that na wala ka ng paggalang sa kabanalan ng Panginoon. No one can come close to that. You can come as close as a father and child to the Lord. But you cannot come as close as kabiruan mo siya, katatawanan mo siya, sinasantabi mo siya, mas marami mo pa siyang hindi sinusunod, sa sinusunod mo siya. Mas consistent ka ba sa pagiging pasaway mo, sa pagiging anak ng Diyos, sa pagiging anak ng Diyos? May this be a call sa atin. Ayaw kong i-disregard natin yung pagmamahal natin sa magulang natin. Huwag lang natin bastusin. Igalang natin. That's the name of the Lord. Kung babanggitin ko sa hari na yan, ikukulong ako, papatayin ako, kahit pa anong idahilan ko. Whatever my reason is. Kahit pa sabihin ko may sakit ako sa isip, na ikukulong pa rin ako. Because He is a holy God. Hindi hinihingi ng Diyos sa maging imo-imo tayo or parang mag-iyak-iyakan tayo dahil nasasaktan natin ang damdamin. Just repentance is enough. Yung magsisi tayo, tumingi ng tawad sa Panginoon. But the Lord rebukes those people who say they know God and claim pero wala yung paggalang nila sa Panginoon. Respect the Lord. Hindi to salita ng nagagalit din ng Diyos. Hindi to salita to ng paalala. Di ba? Minsan kapag nawawalan tayo ng galang sa ating magulang, sinasabi ng magulang na sa atin, yun eh.
Oo, minsan nagagalit din naman sila. Pero tumigil ba sila sa pagtatrabaho, pagsasaing, pagluluto ng ulam? Hindi, pero masama yung damdamin. Nasasaktan. Hindi sila makapagluto ng nakangiti. Hindi kanila ma-bless ng masaya sila. Hindi sila makapagluto ng ulam na masaya sila. Kasi nga, kanina lang, disrespect mo siya. Gusto mo ba ganun? Na hindi masaya ang Diyos sa buhay mo? Okay, it's given. Masasaktan natin ang Panginoon, pero how often? 1 out of 10. Sa gawain natin, nagkaroon nga tayo, di ba, ng program, ng pagiging late or absent, ganyan. How consistent are we? Kaya nga, didisiplinahin na natin yung talagang, biruin mo, maluwag ba maigpit ang church natin? Sobra. Maluwag. Maluwag po talaga. Kaya 6 months nga eh. Kaya siguro di na magdadamdam yung mga matidisiplina. 6 months naman na yun, di ba? So biruin mo, in 6 months, kalahati ng taon, napakapasama. Siyempre, bilang may mga anak, di ba? Huwag mo nga saktan si mama, huwag mo nga saktan si papa, di ba? We represent, di ba? We love, ano ba natin saktan? Love natin yan eh. Di ba? It's a good reminder to us. God is holy. So huwag kayong mag-alala. Itong mga paraan na ito, hindi para lalo tayong lumayo sa Panginoon, but para lalo tayong mapalapit sa ating Diyos. Nag-overlap na ako sa time, pero let's just go on. Wala pa naman yung ating Yahweh. So, I hope na kapag may nagtanong sa inyo ng pangalan ng Panginoon, kahit papano may maipapaliwanag kayo, bakit hindi Jesus? So, masasabi nyo na rin kahit papano. So, next, sa atin ay, I-M-O-I-M. So, kung babasahin mo yung Yod, ayan nga yun. Ito yung Yod. Pag sinabing Yod, nag-iisa. Kumbaga, parang yun siya yung the Lord. Pag sinabi mo kasi Lord, pwedeng Lord ng mga alipin, pwedeng Master lang. Kaya nga si Abraham, tawag sa kanya ni Sarah, Lord, di ba? Pero pag nilagyan mo ng Yod, ibig sabihin, may pinapatungkulan na to sa Diyos. Yung the Lord. Kaya pag sinabi Yod, Vav, sabi niya, by letters pa lang, may meaning na. Yung pangalan ng Panginoon. He was, He is, He will be. So makita mo nung binigay ng Panginoon ang pangalan niya, hindi siya pangalan lang. May ibig sabihin yung pangalan niya. Hallelujah. May naman palakpakan natin si Yahweh. Diba? Yod, Vav. Kaso nga, syempre, gusto natin banggitin ang pangalan ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala. I believe we don't abominate the name of the Lord kasi ang ginawa nga ng mga Bible scholars, nagsingit sila ng mga vowels para hindi nila mababoy ang pangalan ng Panginoon. So it doesn't mean na yung pagbanggit sa pangalan ng Panginoon ay doon siya nadidisrespect. Hindi, aminin natin, it's our lives that means that disrespect the Lord. Doon, yun talaga yun. Hindi yung pumapasok sa ating bibig ang ating nagpaparumi sa atin, kundi yung lumalabas sa atin. Sinasabi natin, kinikilos natin, yun ang nagkakaroon ng representation sa Lord. Kaya ibig sabihin yan, Yod, Vav, by letters. Pag sinabi Yod, He was, Va, He is, Ve, He will be. Yan. Pag nilagyan ng Yod, ibig sabihin si Yahweh lang. Okay, so yun po yung ating ibig sabihin ng Yahweh. Malalim pa yan, mga kapatid. In Hebrew, sabi ng professor ko, kung itatranslate mo naman ang Hebrew sa symbolism, per letter, ang sabi naman niya, the Lord, tapos hand, tapos butas ng kamay and nails. Sabi sa symbolism. So pag sinabing Yahweh, sinabi din, ang Diyos na napako sa krus. Malalim talaga siya eh. Kaya I encourage kung sino man yung gusto pang mag-aral. Diba? We need you. Kailangan ng church yung mga gantong klase ng tao. Again, ang mission namin to preach and teach you, hindi para may maiparamdam namin sa inyo, may alam kami at para malaman ninyo yung nalalaman namin. Okay? Nagtuturo tayo dito dahil alam natin na ang mga karunungan na ito ay nagtudulot sa atin ng malalim na pagsamba sa Panginoon.
So lumalalim naman, no? Kaya ako rin habang nakikinig ako sa mga preachers natin, I honor them. We honor them because we honor the Lord. So, the next, Yahweh. It's so close to us. So ngayon, Jehovah naman, sabi ko nga sa inyo, Jehovah is an English or modernization name ng Yahweh. So, translate siya, Lord, you don't deserve this TV. So, yan, translate siya. Dapat to letter Y, di ba? Tapos letter W. Pero dahil nga kasi, in modern times, wala naman talagang Y. Para mabasa mo siya, kailangan gawin mo siya letter J. Kaya ginawa siya, Yahweh yan talaga. Pero, yung Y, pinalitan ng J, yung W, pinalitan ng V. Ngayon, bakit siya naging Jehovah? So, nilagyan din siya ng vowels din. Okay? Nasaan natin? Jehovah. Jehovah is translated Yahweh in modern English, Yehovah. So, yung Yahweh, nilagyan nila ng vowels, Yehovah na. Pero, dahil hindi nga siya mabanggit ng maayos, ginawa nilang Jehovah in modern times. So, kaya may Jehovah tayong, sa mga susunod na linggo, may mababanggit na Jehovah Nisi, Jehovah Mekadesh, Jehovah Shalom. So, yan, antayin nyo. Ayan yan. Katulad din ng pangalan ni Jesus. Ang pangalan ni Jesus, Yeshua, di ba? So, Jesus yan. Pero sa English. Pero sa Greek, Yeshua siya, ibig sabihin Joshua. Oh. Ako nga, tinignan ko yung pangalan ko noon-noon pa. Ano saan nanggaling yung pangalan ko? Louis. Hanggang sa binaktrack ng binaktrack. Ano yung pangalan? Levi. Huh? From the tribe of Levi pala, yung Louis. So, kayo din, search din ninyo yung pangalan ninyo. Joshua in Greek means, ang ganda ng pangalan ng Panginoon. Tingnan mo ibig sabihin. Actually, Yeshua yan eh. Parang ang Diyos na Yah. Di ba pag sinabing Jah, God? So, Yah talaga yan. Pero Ye nga kasi ginagawa nilang Ye. So, the Lord of salvation or the Lord who saves. Is it the proper name for Jesus to be called the Lord who saves? Tama lang ba na ang pangalan netong Diyos na nagkatawang tao ay Jesus? Sa tingin niyo? Yes, amen. Kasi ang ibig sabihin niya, Yeshua is the Lord who saves or the Lord of salvation. He really did this. Talagang kung anong pangalan niya, ginagawa niya. Kaya next week, may mababanggit dyan mga Jehovah Nisi, yan, mga ganyan. No? El Shaddai, ang Diyos ang makapangyarihan. So yan, mababanggit yan. Kaya kung ano pangalan niya, yun siya. Gagawin niya kung sino siya. Di katulad nung misa kung sino tayo, nag-iibang sidetrack tayo, di ba? Pero ang Diyos, kung sino siya, yun na siya ngayon, magpakailanman at noon. Bago pa magsimula ang lahat, yun na siya. Nandun ka o wala, yun na rin siya. Ako, I am who I am. Ang tanging paraan na lang para maging bahagi tayo ng ating Diyos ay tanggapin natin siya. Be part of His family. Tawagin mo siyang Ama. At para maging anak ka ng Diyos, tanggapin mo si Jesus. Hindi ang relihiyon, hindi si pastor, hindi ang ministro, hindi ang born-again church. Tanggapin mo si Jesus, Yeshua. Tanggapin mo ang Diyos ang magliligtas sa iyo, hindi ang mabuting gawa mo. Pupunta ka ng langit dahil may nagligtas sa iyo. At ang pangalan niya ay Yeshua, ang Diyos na nagliligtas. Tanggapin mo lang siya. Kapag tinanggap mo siya, makikilala mo ba siya lalo? Diba? What really attracts me as a Christian, hindi yung Bible talaga literally. Noon, nagsisimula ako, yung mga taong nag-alaga sa akin sa pananampalataya. Meron kaming pastora noon, ang tawag namin sa kanya, Mama Nonet. Yan. Hindi ko pa lubusan naintindihan yung Bible, pero kitang-kita ko sa kanya yung pagmamahal niya sa mga kabataan. Nakita ko yung pagmamahal ng ina na naglilingkod sa Panginoon. At ganun ang paraan ng Panginoon. Tayo yung ginagamit niya. Tapos hanggang sa tayo na mismo, yung kumikilala na sa Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, we are the ambassadors of the Lord. We are the representation of Christ. Either we push the people away from the Lord or we pull them to the Lord. Atakin natin sila sa Panginoon. Hanggang sa ngayon,
Nagulat na lang siya, nakita kami sa meeting ng mga pastor. Pastor ka na pala? Opo, Mama Nonet. Mama pa rin ang tawag ko sa kanya kasi naging nanay ko siya sa pananampalataya. So, sino man sa inyo, alam ko nakakilala kayo sa Panginoon dahil may mga taong nagbago at nakikita niyo sa kanila yung buhay ni Kristo. And to God be the glory sa buhay nila. I praise the Lord. Marami din ako naging kuya at tatay sa pananampalataya. Ang tawag ko nga kay Pastor Russell noon, Tatay Russell. Kay Kuya Danny, yan, si Brother Willie. Yan. Siya lagi nagpapamerienda. So because of that, I get to know the Lord. Naging bahagi yan. Pero syempre, as time goes by, di ba, katulad nga ng isang magulang, alam nyo, ang respect, we keep it, pinapanatili natin yan. Iniingatan natin yan. Dahil ang respeto, nawawala yan kapag ating pinapabayaan. But we honor yung mga previous sacrifices nila, and I love them. Pag nakikita mo, masaya ka. Naalala mo kung paano ka tumanggap, paano ka nila inalalayan sa pananampalataya. So, Jehovah, yan ang ibig sabihin ng kung bakit ang pangalan ng Diyos natin ay Jehovah din. Hindi yan katulad ng sinasabi ng isang sekta na Jehovah lang ang pangalan ng Panginoon. O ang nagsasabi ng iba, hindi na lumitaw lang yung Jehovah nung around 1700 Hindi po talaga. Galing po talaga yan sa original name ni Lord na Yahweh. Pero ang layo, no? Kung isipin mo, Yahweh tapos Jehovah, layo eh. Ganun talaga. Ang pangalan natatranslate. Di ba nga minsan ang tawag sa'yo si Eric, Ricardo, hanggang sa naging Cardax, di ba? Cardax tawag na yan. Ricardo, Cardax, hanggang ngayon, Eric na, di ba? Pero nag-iba ba kung sino siya? Siyempre si Eric na. Yun pa rin siya kung sino yung Eric na yun at Ricardo at Cardax. Pero siyempre, iba na yung Eric ngayon na anak ng Diyos. Amen? Nagdadala na sa Panginoon at magpapahamak na din. Dalawa ang portion mo. Either ipahamak mo yung mga tao sa iyo, Eric, o mapalapit mo sila sa Panginoon. That's really our Next po, Adonai. So saan naman ang galing tong Adonai? Ayan, from the word Adon, Master or Lord. Ayan, pag sinabing Adonai, to pronounce the name Yahweh, ito nga, kasi nga, ang mga Hudyo nun, o mga Hebreo, natatakot silang banggitin na ang pangalan ng Diyos. Kasi it's so holy. I remember, last communion, parang nagkaroon ng high reverence tayo sa Panginoon. Parang may conviction bigla ng respect sa Panginoon. I don't mean it. Talaga lang, the Lord demands respect that time. Kaya parang, nga may mga pagkakataon, kailangan maalala natin ang paggalang sa Panginoon. Kaya, nung pag magkokomunyon, nung gabi na yun, kahit ako natatakot akong kainin at inumin, na parang walang tamang pag-alala, na parang half-hearted. Kasi nga alam mo na banal siya At ganun din sa Panginoon, na dumating sa punto, nag-decide na ang mga Hebreo, sabi nila, wag na natin banggitin ang pangalan ni Yahweh. Kung Yahweh man yung pagbanggit. Sabi, tawagin na lang natin Lord o Adonai. Pag sinabing Adon, means Lord din yan. Pag Adoni, ibig sabihin, sino ba si Adonis? Asawa ni Mila. Diba si Adonis, ibig sabihin ng my Lord. Grabe. Kaya pag tinatawag pala niya si asawa niya, Adonis, my Lord. Kaya pala ganun. So, ibig sabihin na Adoni ay my Lord. Pag Adonai, yan na. Parang yod, may yod. Pag Lord na siya lang. Kaya may mababasa kayo sa Bible na Lord na capital L-O-R-D. Yung iba capital L lang. Ibig sabihin yun ay Adonai. Okay? Lord na walang pinapatungkulan, hindi si Abraham, hindi yung master, hindi kung sino mang Lord dyan, hindi si Adonis. So, meron din palang Adonis na giver, di ba? Adonis ba yon? Adonis giver. No? Bakit Adonis pangalan nun? Tanong ko yung may-ari nun. So, pag sinabing Adonai, siya lang. Kaya, the Lord our God, the Lord is Adonai. Ayan. Yun yung ibig sabihin na Adonai. Wala nating pahabain pa, pero it was intently done, and I agree, personally din,
Kasi nga, sabi sa Exodus chapter 20 verse 7, "You shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain." So, wag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan. Kaya tama na po yung sus Mariosep. Sige naman, ano naman natin yan? Kaya naman natin yan, di ba? Yung mga, oh my God natin. Kung kayo, conviction nyo, okay lang sa inyo, wag nyo na lang parinig sa akin siguro kasi nasasaktan ako eh. Tawagin nyo na akong sensitive pero on my part, parang hindi ko pa kaya. Baka immature pa ako. Baka di pa kami kasing close si Lord kung gaano kayo kasing close si Lord pero I cannot take it lang. Ano ko sa inyo? Sa tingin nyo, mas maganda bang wag na lang? Ako personally, sa tingin ko mas maganda wag na lang eh. Di ba yung mga unnecessary na hindi naman, wag nang idamay si Lord, di ba? Mga ganun. Pero, hindi lang yan sa pagbanggit ng pangalan ng Panginoon. It's also how we bring His name, paano natin dinadala yung pangalan ng Panginoon sa buhay natin. Alam mo kapatid, mamaya, lalabas ka dito, dala-dala mo pangalan ni Jesus. Haharap ka sa pamilya mo, dala-dala mo pangalan ni Jesus. Sa ibang tao, dala-dala mo pangalan ni Jesus. Kaya nga, ako madalas pag marami ako na-encounter stranger ngayon, lagi nilang tinatanong sa akin, hindi nila masabing Katoliko ko. Kasi iba yung ugali natin talaga. Minsan nanguhula sila, ano bang ano mo? Bakit pag sinabi ko na hindi po, Christian born again po ako, kaya pala ang bait mo. Ang galing no? Magandang representation tayo mga born again. We bring the name of the Lord. Majority, we bring it in the name. Kaso nga lang, meron ngayon si Pastor Kibuloy, hindi siya born again Hindi rin siya part ng sect natin. He destroyed the term yung born again. Pero, so far so good. Ipagpatuloy natin. Kaso nga lang, nag-e-expand din yung darkness Kumbaga, pilit din sinisira yung mga born again. Huwag kang pumayag. Tayo pumayag. We bring the name of the Lord into our lives. And sa atin lang mga buhay, private life, meron nga tayong tinatawag private worship, di ba? Tsaka public worship. Ito, public worship natin to Let's honor the Lord sa public worship natin. Magtulungan tayo na at least man lang, di ba, sa isang buwan, isa lang yung absent natin. Di ba magandang representation yon ng ating Panginoon? O kaya naman, kung malilate man tayo, hindi man tayo isang buwan na tayo late, di ba? Parang hindi naman magandang representation yon sa ating Panginoon. O kaya naman, mag-offering tayo, magbibigay sa Panginoon. Whatever it is, yung pakikitungo natin sa isa't isa, yung kasta natin, attitude, di ba? Meron tayong private and public worship, and this is our public worship. Hindi ko ito sinasabi kasi, pastor, ako parang gusto ko may magandang standard ng ICF. Hindi, inaalala ko lang yung mga bago. Mamaya kasi may pumunta, masabi, walang taong simbahan. Totoo ba Diyos nila? Paano kaya kung may dumating dito, di ba? Ako, lagi ko lang concern naman. Kayo, concern ko rin kayo, pero ano kayo strong na kayo sa Lord. Inaalala ko lang naman, paano yung mga bago, di ba? Nahihirapan silang tanggapin ang Panginoon. Not because may problema sa Panginoon, but we misrepresent the Lord. Diba? Minsan, diba, halimbawa, yung simbahan natin, marumi, darating sila, marumi, sabi nila, bakit kanya simbahan nyo? Diba? So, we thank you sa naglinis ng ating simbahan. Pagdating nga ni Vanna, lasa na dito, ba't parang may iba yung simbahan? Hindi ko sinasabi sa kanya, umaliwalas. Kasi kumintab yung pader. Malinis na po yan. Okay? Medyo luminis na yan. Binombahan nila yan. Diba? Thank you nga. Yan nga. Thank you. Keep growing in the Lord. Diba? So next, luminis ba? Ano mga luminis, di ba? Salamat sa mga nag-e-effort. So, ayan, tawag natin yung mga BTX, mga parang behind the cross, mga taong kumikilos ng nakatago. Kaya hindi sila magpapakilala. So ito, bakit natin pinag-aaralan Yahweh, Jehovah, Adonai, and El? Yung El mula sa Elohim yun, means God. Yun lang naman yun. Kaya nga si Superman, Kal-El, di ba? Kal-El. Ibig sabihin nun, God, yung L niya doon. To know Him more and keep His truth. So yun, para makilala mo pa siya. At nung katotohanan na ito, hindi tayo maligaw. Kasi marami nagsasabi dyan, kasi pag di mo alam at may nagsabi sa'yo ito, ibig sabihin niya, ano mangyari sa'yo? Oo, syempre, maliligaw ka na. Paniniwalaan mo yun. Kasi nga, yun pala ibig sabihin ng Jehovah. So dapat pala Jehovah Witness ako. Ganon. Hindi yun.
Okay? At bakit mo pinag-aaralan? Pangalan ng Panginoon sa mga susunod na linggo. Kaya dapat natin sila pakinggan to bring the eternal value of God's salvation. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung kaligtasan, di ba mas may dating siya? Wow! That's my Jesus. That's my Lord. That's my God. Baka ito yung pagkakataon, maging sariwa yung pagmamahal mo sa Panginoon. Yung pagmamahal niya sa'yo. Baka hindi ka magpatawad, hindi ko sabihin sa inyo magpatawad ka, baka ito lang, sapat na ito na magtulak sa'yo na magpatawad sa mga nakakasakit sa'yo. Kasi minsan, di naman natin kailangan sabihin, uy, magpatawad ka nga, saka magpapatawad. Hindi. Alam mo, malaman mo lang to magpapatawad ka eh. Kasi nakikilala mo ang Panginoon. Sino ako? Sino siya sa buhay ko? Kasi ikaw may nanlalamig sa mananampalataya, malaman mo lang to, eternalize mo lang. Ito ang aking Diyos. Dapat ganito ang trato ko sa Kanya eh. Kasi ganito siya. Bakit pa natin pag-aaralan to sa mga susunod na linggo? To keep and preservation of His Majesty. Di ba? Para pag darating ka ng church, ready ka to worship the majesty of the Lord. O kaya pag magpe-pray ka, bakit tayo lumuluhod pag nagpe-pray? Anong posture yon? In all times, pag lumuhod kang ganyan, ibig sabihin, yung nasa harap mo, hindi mo tatakbuhan. Kahit anong gawin niya sa'yo, wala kang pakialam. Halimbawa, yung hari, nasa harap mo yung hari, nakaganyan ka, wala kang pakialam, hindi mo siya titignan, hindi ka alert, baka pugutan ako ng ulo nito, baka patayin ako. Hindi. Because He is your King, lumuluhod ka sa Kanya. At ibinababa mo yung sarili mo sa Kanya dahil Siya ay Diyos. Siya ay hari mo. Hindi ka pwedeng kapantay o magmalaki sa Kanya. You worship Him. Ayun yung ibig sabihin ng majesty ng Lord. Hindi mo pwedeng tawag-tawagin yan sa pangalan niya, tapos biru-biruin mo. Kaya naman parang, di ba, in our hearts, binabanggit natin sa ating mga labi, pero in our hearts, we don't really obey Him. Hindi mo siya pwedeng hindi hindi pwedeng sundin. Kasi hari siya eh. Diba? Diyos siya. Pero kung magbabalik tayo sa gospel ni Lord, ano mangyayari? Doon natin na-appreciate, Lord, ang napakatigas ng ulo ko, pero mahal na mahal mo ko, di ba? Lalo tayong napapangudgud lalo. Hindi tayo napapasamba sa Panginoon dahil makapangyarihan siya. Napapangudgud tayo lalo sa hiya. Dahil sa kabila na siya ay hari na dapat sundin, naalala natin yung mga hindi natin pagsunod sa Kanya, lalo tayong nahihiya, lalo tayong napapasamba sa Panginoon. Amen? Lumuluhod, kaya ka napapaganon ka, kaya ka nga nakaganon ka, nakataas yung kamay mo. Ibig sabihin, hindi mo siya tatakbuhan. Bahala ka, Panginoon. Kung gusto mong kunin yung gusto mong kunin mo. Gusto mo ibigay yung gusto mo ibigay mo sa akin, Lord. Masaya na ako na nasa harap mo ako. Na nakaluluhod ako sa iyo. Okay na ako eh. Naalala mo yung prodigal son? Gawin mo na lang ako alipin, basta patawarin mo na ako. Huwag mo na ibalik yung aking karapatan bilang anak. But that's not our God. Kaya mahihaya tayo pag nagpe-praise and worship dito, wala kang agana-gana. Medyo lumabas ka muna siguro, no? O kaya naman, pupunta-punta tayo dito na parang hindi preparado. O kaya naman, parang hindi ka nagbibigay sa Panginoon. Hindi naman sa tao binibigay yan eh, di ba? Sa Diyos yan eh. Yung buhay natin, di ba? How do we live our lives? He is King. Oo, mahal niya tayo. Kaya nga ganyan na tayo kamahal. Hindi, di ko naman recommendation lumabas ka pag di mo maramdaman sa Lord, no? Pero parang sa akin, empathic approach ko yan, na parang mahihiya tayo, di ba? Paano kasi pag Sunday, doon lang natin naaalala sa Lord, pag Monday to Saturday, kung ano-anong finifeed natin sa utak natin, kaya hirap tayong pumasok sa worship. Diba? Kung ano ka kaya, i-worship mo si Lord Monday to Saturday, pagdating mo dito sa church, kahit hindi ka nailid, makakapag-worship ka mag-isa. Pero salamat sa mga Levita ni Lord. Tinutulungan tayo paalalahanan, di ba? Thank you for the song leaders. Thank you sa mga tumutugtog. Thank you sa mga preachers. Tinutulungan tayo maalala yung pagmamahal ni Lord, kaya nasasamba natin siya.
Pero hindi nila responsibilidad yun as a whole. It's your responsibility. But thanks to the Lord. Kailan ka binigo ni Lord, pumunta ka dito sa church, hindi mo siya naramdaman? Is there a moment na pumunta ka dito sa church, na umuwi ka, hindi mo siya naranasan? I cannot remember. So long as my heart is ready na gusto ko siyang maranasan, kahit pa ang laki ng pagkukulang ko Monday to Saturday, tapos nag-ready ako mag-repent, Lord, gusto ko magsimula. Mararanasan mo siya. Kaya ka nga buhay pa eh. Ibig sabihin, siya yung nag-aantay sa'yo eh. Diba? Kung patay ka na, tapos na yung pag-aantay ni Lord. Pero kung buhay ka pa, keep on. Serve Him. So, deeper sense of worship and obedience, yun nga yung binabanggit ko sa atin. When we know the name of the Lord, napapasunod tayo, napapa-worship tayo. Hindi siya basta-basta. Kakaroon siya ng dating sa ating mga buhay. And if we disobey the Lord, we repent. Magsisi tayo. Hindi naman natin pwedeng husgahan ang kahinaan ng bawat isa. Pagkakaiba-iba natin. Pero it's only you and God knows. Is it really something that your weakness na hindi pa panahon? Or talagang sadyang hindi lang natin sinusunod? Panginoon, are we... Sa hari ba pwede ka mag-excuse? No. Sa magulang pwede. Pero sa Diyos, hindi ka pwede mag-excuse. Hindi na tayo magtatapos. Etong verse na ito. Ama, gusto ko sanang makasama sa pupuntahan ko ang mga taong binigay mo sa akin para makita rin nila ang kapangyarihang binigay mo sa akin dahil minahal mo na ako bago pa man nilikha ang mundo. Amang makatarungan, kahit hindi ka nakikilala ng mga taong mga mundo, nakikilala naman kita at alam ng mga mananampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Pinakikilala kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay mapasa kanila. At ako may mapasa kanila. So ito, the more we know God, si Jesus the only way para makilala mo ang Diyos is Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. Nung Old Testament, ang hirap din talaga eh. Basta they believe they're in Messiah, pero di pa nila kilala si Jesus. At hindi pa nila nakita yung krus ng Kalbaryo, ang pagmamahal ng Diyos. Pero ngayon, mapalad ka kapatid, nakita mo na at naranasan mo na. Ay mga kapatid, as we end tonight, ay grabe, ang haba ng ating message. Pero wala naman nagreklamo, walang sumisenyas. Hallelujah. Hindi, kailangan kasi mag-introduction din dahil yung mga susunod, mahihirapan sila eh. Kailangan, gagandahan ko. Kahit na maputo lang kamay ko, gagawin ko ng gagawin. Pwede ba ako magkamali ng chords doon? Bilang tao, pwede, pero sa majesty, ay hindi pwede. Diba? Gagawin ko lahat para lang hindi magkamali sa hari ko. Diba? Diba, sasayaw-sayaw ka doon ng parang boklogs lang. Anong ginagawa mo? Kasi bakit magagalit ang mga tao pag gano'n ang trato sa hari? Kasi kung ano yung ginagawa mo, ibig sabihin, ayun ang paggalang mo sa kanya. Ayun ang pagtrato mo sa kanya. Pag dumating ako doon, dala-dala ko doon 4 chords, mali-mali pa strumming ko. Kaya papatayin ako doon. Sabi, ikaw, hari namin yan. Tas yan lang dala mo. Ganyan ba pagkilala mo sa hari? And this is an encouragement. This is not someone to be condemned. Reminder to us. Nagpapaalala, He is our God, Adonai, Yahweh, Jehovah, the Creator of all heavens. He deserves your breath, your energy, your time, your effort, and all that is within you. Even our family, our future, our past, our present, God deserves everything. Let's all pray to the Lord. Lord, our God, thank you for the richness of your word. Maraming salamat, Panginoon. And we pray na sama mo kami at damayan sa aming mga pinagdaraanan at ibigkis mo kami
ng iyong mabiyayang kamay, ngayon nagpapaalala sa amin kung sino ka, kung gaano kaganda ang kaligtasan namin. And Lord, we want to love you more and thank you. Hindi namin magagawa to kung hindi ka nagpapakilala sa amin. We remember all these people, Panginoon, na mga ginamit mo para umabot sa amin ang mabuting balita. And remember those people na nag-alaga sa aming pananampalataya. Oh God, bless them. And Lord, we remember those people na ginamit mo upang makakilala kami sa iyo. Oh, remember them, Lord. Bless them, God. At sa panahon na ito, Panginoon, salamat po, God. Sa iyo lang ang kaluwalhatian, wala nang iba. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah.